malapit naman, naiiyak mo na lahat ng luha mo, di ba? So, ang hirap nun, okay? Yung comedy naman, ang mahirap sa comedy, hindi mo alam yung kultura eh. So, pag unang tayo mo, magpapatawa ka, napakahirap nun. Yung kanta madali. Kasi alam mo na agad kung anong gustong kanta ng audience eh. Tama? Tama? Ano ba? Masa, alam ka na yan. Okay? So, mga social na tao, ay, alam kaya kung anong gusto nila kanta. Di ba? Madali, di ba? Ako nga, pag kumakanta, kung gusto ko lang patayuin lahat ng talagang standing ovation, madali lang. Kakanta lang ako ng lupang hinirang. Standing ovation lang. Madali ang kanta. Okay? Mahirap kumanta, pero safe sa kanta. Okay? Madali. Hindi siya delikado na mabas off. No? Pera na lang kung magkalat ka. Sa aming mga comedian, mahirap to. Okay? Kasi baka may masabi kami hindi nila magustuhan, 2 minutes lang yun eh. Paano ko sila makikilala sa 2 minutes? Kaya tumayo ako dito, nakakailang minutes na ako. Diba? Kasi kinakapa ko pa kayo eh. Okay? Ano yan? Okay? So, 2 minutes. Pag na-buzz off ka, eh kami po, bago pa ng PGT, may mga maayos na yung namin, career namin. Okay? So, pag present ka sa kliyente, malaki ang birthday parties kami. Malaki gumastos ang Pinoy sa birthday party. Pinag-iipunan pa yan. Okay? Minsan, mas malaki pa kaysa sa kasal. Okay? Tapos, pag na-buzz off ka, sasabihin ng kliyente, pag pinakita, sino yan? Si Luther? Eh, napanood ko yan eh. Na-buzz off yan sa TV. Paano ka pakukunin? Nakuha na? O kaya yung presyo mo babagsak. Bakit ang hirap magpataas ng presyo, unti-unti yan eh, over the years. No? And I've been doing, I started 1994 sa Children Entertainment, 2010 yung PGT. So itataya ko yung ko doon, yung trabaho ko. Tanong niyo ba't ako sumali? Kahit ayaw ko. Kasi pinasali ako ni Lord. Totoo, kasi pinasali ako ni Lord. 3 nights, hindi ako, walang ganun sa TV Talentado Pinoy, walang ganung conviction sa akin. Pagdating ng PGT, hindi ako makatulog 3 gabi. Parang nung nangyari, nung nag-undoy. Nung nag-undoy po, meron akong ipon sa bangko na pangbayad ko ng kotse. Yung kotse ko hulugan. Okay? So, tapos, September nag-undoy. Ang deadline ko, December. Okay? Okay. Tapos, nag-undoy, pinapanood ko sa TV, di ako makatulog. Meron ako laging naririnig na malinaw na hindi boses sa thought, isip, na alam mo namang hindi sa'yo. Kasi ba't mo naman, alam nyo ang sabi, may pera ka sa bangko. May pera ka sa bangko eh. May pera ka sa bangko eh. Tawag ako ngayon, madaling araw, nagigising yung misis ko, puntahan nyo ako sa, 17th anniversary namin today. Kaya pagkatapos ko po, pasensya na po, bigla akong mawawala kasi abuli ko yung dinner para sa... Okay. Puntahan niyo ako sa Facebook, hanapin niyo yung picture namin ng misis ko. Pag nakita niyo ako yung magkatabi, lalo mga boys, naku, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pag nakita niyo magkatabi kami ng misis ko, sasabihin niyo sa sarili niyo, may Diyos talaga. Mabait si Lord, hallelujah. Kung magtampo sa Lord, kung hindi ka artistahin, may kayang gawin ng dasal na hindi kaya ng kapugian. Maka-amen kayo, parang agree kayo hindi ako pogi ha. Uy, tawa! Lakas ang tawa, 1,500 decibels yun. Ikaw yung malakas tumawa sa Kuya Pastor! Matatanda! Ito yung malakas tumawa kay Kuya Chobert. Ito yung nagbigay sa akin ng kating ko eh. Okay. Yan na. So, hindi ako makatulog. Yung undoy, hindi ako makatulog. Tapos, umiiyak ako madaling araw. Nagigising si Mrs. Bakit? Sabi ko, hinihingi ni Lord yung pera. Saan? Sigurado ka ba? After 2 days, nag-decide kami. Sige, punta kaming macro. Di pa uso nun yung yung landers. Wala pa nun. Punta kaming macro namin. Pero bago kami namin, tumawag ako sa home church ko sa Novaliches. Sabi ko, kung saan ako lumaki. Okay? Kasi nandun ako ngayon nagsiserve sa church ng misis ko. Okay? Kung saan ako lumaki sa Novaliches. Eh, hindi naman nabaha yung sa amin doon. Mataas kami. Novaliches, sabi ko, ano pong sitwasyon dyan? Ganyan. May 500 dito na refugee. No? Kasi lumubog talaga lahat. So, kailangan natin ng sabon. Maraming sabon. Kasi puro putik talaga
So, maraming sabon. Nandito, naglagay kami ng maraming washing machine dito. Maraming sabon, tapos pagkain, tapos kung ano. Okay, dating ako doon, isang van. Kumuha ako ng volunteer ng mga youth sa church namin. Isang van, puno ng grocery, tapos may mga cash akong dala. Ang sabi nung mga, kasi youth president ako doon dati, hindi pastor tawag namin para campus friendly, para hindi religious. Pero ako yung youth pastor doon bago ko nag-migrate sa South. Pagdating ko, tuwan-tuwa yung senior pastor namin, tapos yung mga youth, mga staff ko sa youth, nagdatingan, "Uy, Kuya Ruther!" Ay, ganun lang tawagan namin, no? Kuya, ate, tatay, ganun. So, "Kuya Ruther, grabe! Grabe! Ito na talaga, pag mayaman na, grabe!" Bless na ni Lord, no? Yaman mo! Pinapaba yung mga ano. Okay, sinisip ko, last money ko yan. 1,000 na lang natira sa bangko. Kasi literal, 1,000 na lang pera ko sa bangko para hindi magsara. Okay? Tapos, September yon. Okay? December deadline na namin. Ay, babayaran na yun. Wala pang PGT noon, maliit lang ang TF ko noon. Okay, so, mahirap yun ipunin. Yung hindi ko na sabihin kung magkano, pero malaki. Okay? Tapos, sabi nung pastor yung hiniraman namin. Okay? Sabi nung misis ko, honey, pumunta ka dito sa office, pinapatawag ni pastor. Pagdating ko doon, hindi naman kami gaanong close doon, kasi hindi nga ako taga doon, yung misis ko taga doon. Sabi niya, umupo ka dyan kasi dinidil ako ni Lord na parang year of the jubilee, yung mga utang ika-cancel. Sabi ni Lord sa akin, yung utang ninyo sa akin, huwag nyo nang bayaran, bayad na. Tapos ito pa sabi niya, hindi ko alam kung anong ginawa ninyo kasi 2 months ago pa ako dinidil ni Lord 2 months ago na bayad na daw kayo. Ito nang bayaran. So isinabay ko na lang din yung ibang may utang sa akin. Sabi pa nung asawa, pag nakaluwag-luwag na lang kayo, gusto nyo bayaran yung unti-unti. Hindi, bayad na nga. Sabi ni pastor, natawad pa eh. Hindi, bayad na nga eh. Okay. Tapos, iyak ako nun. Iyak ako talaga. First time ko maranasan yun sa... Iyak ako. Tapos ito matindi. After 1 or 2 years, sinabi ko dun sa pastor ang nangyari. Pastor, natatandaan nyo nun? Hindi niya matandaan. Yung sinabi niya na 2 months akong kinakausap ni Lord, sinasabi sa akin na bayad na kayo, huwag nyo bayaran. Sige, yun doon naman. December deadline namin. Umatras ka. Kailan ako inutusan ni Lord? Kailan yung andoy? September last week. October siya kinausap ni Lord. October, November, December. Sumunod lang ako. Grabe. Yung PGT, hindi ako makatulog dyan talaga. Talagang, mo yung parang basta, na makatulog. Tapos ko pa, eto naririnig ko. Thought ulit ha, anong ginawa mo sa talent na binigay ko sa'yo? Ginawa mo sa talent na binigay ko sa'yo. Kasi walang panahon na yan, mabibilang mo kami sa daliri. Iilan lang kami kasi walang learning resources. Kung merong marunong, self-learned yun. Okay? Talagang nag-experiment lang kami kung paano yung matutunan o may na-meet kaming marunong, tapos pasa-pasa lang. Wala kang mapapanood ng tutorial, wala. Okay? So ilan lang, mabibilang mo lang kami sa daliri. Okay? Kaya pag pumunta kayo, halimbawa sa mga probinsya, Laguna, Bulacan, gano'n, pagkatapos ng PGT, lahat ng mga naging bagong ventriloquist, ang gamit nilang jokes, puro jokes ko. Puro script ko. Kasi nga, konti pa lang no? So parang bago pa lang ang art. Okay? So, sumali ako ngayon. Ayaw ni Mrs. Sabi ni Jesus, nagtatampo siya, bakit mo masisira yung career mo? Wala ka namang kailangan patunayan. Tapos ayaw ng manager namin, may manager kami, ayaw din. Sumali ako. Okay? Sa Baguio ako sumalang. Okay? Tapos dire-diretso yan, hanggang grand finals. Tapos nung nalaman ng Christian community, na Christian ako, nag-umpisa yan sa history makers kila Pastora Faithy. Pinag-testimony nila ako dun ng semifinals. Di naman ako nag-champion. Sigurado o kaya hindi ako nag-champion kasi hindi yun ang plano ni Lord. Okay? Basta gano'n lang ako. Kung hindi mangyari, hindi plano ni Lord. Ginawa ko lahat. Hindi nangyari. Ibig sabihin, may ibang gusto si Lord. Tapos. Okay? Tapos, gano'n lang. Okay? So, natatandaan ko, ito lang huli. Ha? Galing ako ng last week, bago bumagyo ng gusto, no? Galing ako ng Samar, youth camp. Pagkagaling ko ng Samar, diretso ako Nueva Ecija. Pagkagaling ko Nueva Ecija, diretso ako ng
ng San Pablo, Laguna. So Nueva Ecija, ngayong taon lang, siguro nakakalima na ako doon. Okay, iba-ibang invite sa akin. Tapos pagkagaling ko Nueva Ecija, the next day naman, Cebu, 4 na araw ako sa Cebu. Okay, concert ng influence worship. Kasama ako kung nakikita niyo yung mga post ko. Okay? Tuwa-tuwa ako kasi merong Filipino na worship team na hindi na tayo puro Hillsong, no? Okay naman yun, okay? Pero may Pinoy, no? Sana dumami rin sa Tagalog. No? Sabi ko doon sa organizer, kung hindi ko sinunod si Lord noong 2010, nung pinapasali niya ako, wala ako dito. Ayan. Hindi ako kasama sa Samar, hindi ako kasama sa Nueva Ecija, hindi ako kasama sa Cebu. Ang nagre-request na sa'yo, mayor na, hindi ka na makilala. Sino yung nagpapapit, yung nakaka-inspire? Hindi ko makilala. Kaya lang, gusto niya yung ginagawa mo eh. Naintindihan niyo? Sumunod lang ako. Tinanong ko si Mrs. kung hindi ako sumunod kay Lord, hindi ako sumali. Okay naman, mag-i-stable yung karir mo. Okay, tapos, mag-i-speak ka pa rin, pero dito lang sa atin, sa mga friends lang natin. Pero hindi gaya nung nangyari na sumabog, nag-Singapore ka, kahit saan, gano'n. Grabe. Bakit? Kasi, hindi mo, si Lord, pag nag-uutos siya, hindi niya ipapaliwanag sa'yo kung bakit. Yan ang sakit natin, marami sa atin. Lalo ng mga kabataan. Hindi lang kabataan ngayon, pati kabataan dati. Okay? Yan. Ang mga kabataan, pag inutusan, kailangan ipaliwanag mo kung bakit. Tama? Tama? May kumakatok. Bakit? Sino yun? Pangalay ko. Buksan mo para malaman. Di ba? Itatanong ka. Di ba? Anak, halika dito. Bakit? Anong bakit? Nanay mo ko, bakit? Di ba? Pag sinabi ko, halika, pumunta ka dito, kailangan i-explain lahat. Kaya pag nakabasa ng mga utos sa Bible, gusto ipapaliwanag din ng Diyos. Di ba? Igalang mo ang iyong ama't ina. Bakit? Bakit? Di ba? Mahalin mo ang iyong asawa. Bakit? Laging ganyan. Mga comment section ng mga taong hindi ko naman masisi kasi pag nasaktan ang tao, ang tendency mananakit din siya eh. Ganun yun eh. Pag nasaktan ang tao, hurt people. Pag nasaktan ang tao, nananakit din siya. Okay, so pag sinabi, na naman, nasaktan siya ng asawa niyang lalaki. Ang sabi sa Bible, mga asawang babae, igalang ninyo ang inyong asawang lalaki. Bakit? Kagalang-galang ko siya. Igagalang ko siya, kagalang-galang ko siya. Ano gusto mo tuwing darating sa bahay, nakabarong, gano'n. Parang igalang mo. Lagi tayong humihingi ng paliwanag sa Diyos. Ngayon, pupuntahan ko kaya mamaya, mag-sample muna ako ng ginagawa ko sa ministry ko. I've been doing this for since 1998. Okay? But I started puppetry when I was 12. Okay? So ang tagal na. Okay? Ang tagal ko na sa church. Hinahanap na ako sa akin eh. Hello. Malinaw. Pwede po pala kasi ito ng konti, Pastor. Pwede po pala kasi ito ng konti. Thank you. K-of-G po ako, K-of-G. Ano yung usong kanta ngayon sa BE? Yung tungkol sa mga lalaking hindi makapagsabi ng feelings. Ano yun? Alam mo? Yung lugar na doon galing yung mga lalaki na hindi makapagsabi ng feelings. Ano alam yun? Yung ano, Islang Antorpe ko. Islang Antorpe ko. Yung mga bata nag-iisip ko na yun. Okay. Lalabas ko yung puppet ko. Pangalan nito, Titoy. Okay? Dami ng visions na napuntahan nito. Okay, so ito na. Okay? JJ pa, hawak mo. Yan. Kunwari, bata muna tayo lahat. Sabihin nyo, hello, Titoy! Hello! Oo, andito tayo ngayon sa Bethel Pentecostal Church. Wow! Sa Taguig. Oo. Ay, andito yung SM ka. Oo, doon lang mo sa kabila. Wow! Oo, batiin mo silang lahat. Gagatiin ko sila. Oo. Congratulations! Bigyan ng jacket yan. Happy graduation. Batiin mo sila, sabihin mo, hello! 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 Oo. Kamusta na kayo? Dito na kayo. Walang signal. Wala ka ng cellphone eh. Wala ka cellphone. Kaya nga walang signal.
Sundan mo ako, magpakilala ka. Susundan kita. Oo. Okay. Susundan kita. Oo. Sa kaong ka. Sa kapunta. Sa kaong ka. Sa kaong ka. Tulong. Ngayon, pag Christian ka na, pag tinanong ka sa kapunta, dapat hindi to the moon, dapat sa Panginoon. Sa kapunta. Sa Panginoon. Yeter. Grung grung. Ay mo, hello! Hello. Ako po si Titoy. Uy, titay ka din. Ano ka ba? Router. 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 Titoy. Titoy. Ikaw, Titoy. Titoy. Ako? Rooster. Anong gusto mo? Router. Si ate lakas ka na. Ate, dahan-dahan ko. Bakal malunok niya yung mukha niyo. Ilang taon ka na? 6 is up. 6. Ano gusto mo maging paglaki mo? 7 is up. Di, pag malaki ka na, Gano'n ko kalaki? ganito. Oh, pag ganito ka nakalaki sa akin, anong gagawin mo? Magda-diet. Huwag mo ako sisihin. Joke niya yun ah. Hindi, gusto mo mag-doktor. Ay, doktor. Maganda ko yan. Alam mo, the best na doctor si Jesus. Hindi lang sakit sa katawan, pati sakit sa puso. Kaya mo. Amen. Uy, naka-amen na. Oh, puro broken hearted na. Amen. 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 Oh. Gusto mo maging doktor? Opo. Dinala kita sa doktor ng isang araw, iyak ka ng iyak eh. Takot ko ako eh. Dito medyo nagtataka ako sa mga bata, paano sila mag-isip, no? Tanungin mo, ano gusto mo maging doktor? Sabihin mo, dali kita sa doktor. Iiyak! Ang weird, di ba? Gusto mo maging doktor, tapos ayaw mo makita yung doktor. Di ba? Ang weird. Takot ako Eh, ba't ka matatakot ng babait ng doktor? Injection. Sabagay. Sabagay. Alam niyo yung bakuna, injection, no? Isa yan sa proof, no? Na hindi mo maintindihan lahat na nangyayari sa buhay, pati yung makakabuti sa'yo. Okay? Kasi, ako natatanda ko, di ba? Natatanda nyo, dinala kayo ng magulang nyo sa doktor para bigyan ng vaccine, di ba? Anti-polio, ganyan, di ba? Natatanda nyo, bata pa kayo nun. Siguro mga 4 kayo. Dinala kayo sa doktor. Hindi nyo kilala yung doktor, nakamaskara rin. Minsan nakamaskara pa, di ba? Tinusok ka ng karayong, eto matindi. Nung lumalaban ka, hinawakan ka ng nanay mo para di ka makalaban. Di ba? Hinawakan ka ng magulang para matusok ka. Tama? Niisip ko, akala ko bang anak ng nanay ko? Ba't ako pinapatusok? Tama? Eto pa matindi. Bago kayo umalis, nakita mo yung nanay mo, binayaran yung nagtusok sa'yo. Sige, isipin nyo, paano mo ipapaliwanag sa bata na kasi para sa kabutihan? Kaya tingnan nyo, pansin nyo, si Lord pag nag-uutos, di niya pinapaliwanag kung bakit. Kasi yung nanay nga tsaka yung bata, ang liit lang ng disparity ng intelligence nun eh. Eh yung tao tsaka Diyos, napakalaki yung pagitan. Kaya pag may sinabi sa Lord, si Lord na gawin mo para makakabuti sa'yo, sundin mo na lang para mas madali. Okay? Naintindihan nyo? Ah, Si Lord, si Lord ha? Baka minsan kasi yung ikaw sasabihin, sabi ni Lord, sagutin mo na ako. In Jesus' name. ganun. Sabi, love one another. Oo, yan. Sabi ni Lord, huwag mahahagan tayo. Tangtakin mo na si Jesus. Amen. Isagay mo na ako. Tawag doon, evangelikaw. Ang bait-bait ng doktor eh. Ba't ka na natatag? Nakakatakot kasi injection Eh, eh. ba't gusto mo mag-doktor? Takot ka pala. Kala ko paglaki ko, gaganti ako! Sabi niya, hindi na spek, tusok tayo sa akin. Nag-check up ako sa'yo. Dok Tito eh. Ano po nararamdaman? Medyo sinisipon ko. Injection! Aroy, kasi Ito ka! Ano? Hindi, joke lang. hindi, alam mo maganda gawin? Medical mission. Medical mission. Meron medical mission na ba dito? Habang bata pa kayo, gawin nyo na, no? Kasi kailangan malakas dun eh. Ako mas malakas ako ngayon, pero mas mahina hangin ko. Ganun eh, pag umiidad ka, mas lumalakas ka, pero mas mabilis kang mapakagod. Okay? Oo. Yan. Tito eh, pag ikaw magme-medical mission ka, Opo, pag doktor na ako, medical mission na. mag-medical mission kayo. Yung misis ko sa medical mission ko nakilala. Tapos, ano gagawin mo sa medical mission? Libre check-up sa bata.
Oh, pedya. Opo, para si Dr. Richard Mata. Tapos, pedya check-up. Opo, Tapos ano? libre gamot. Libre rin gamot, ililibre mo. Opo, Ano pa? libre vitamins. Libre yan. Pati Jollibee, libre. Siguro dami mo nang naihipon, no? Wala po. Wala kang pera. Wala. Paano mo gagawin yun nang nililibre ka? May sponsor ako si Pastor Alan. Pastor! Ninong! Nakakaluwag naman kayo. Nandamay ka pa. Dapat pag may pangarap ka, magdadasal ka palagi. Yan, magdadasal ka. Pipikit ka. Yan, pipikit ka. Tapos para makafocus ka. Pipikit ka. Tapos sasabihin mo, Lord. Ha? Ano ka yun? Ano? Wala akong tanong ka. Hindi niyo ako ninapin. Anak ko na. Oo. Nag-games ako. Nag-games na kanina yun. Hindi ito, may premyo. Anong premyo? 1,000 Gcash. Gcash 1,000, seryoso ha? Ako. Sige, sige. Anong laro? Kailangan nanalo kayo sa akin. Sige, sige. Ang premyo? 1,000 Gcash. Okay, sige. Anong laro? Titigan. Ano ha? Senior citizen na kayo, nakadilat na ako. Puro kalokohan eh. Oo, magtuturo na ako. Mag-memory verse ka. Okay ko. Memory verse. Memory verse. Diyan! Diyan! Yan. Diyan. Uy! Ano tinitingnan mo? Andiyan lang yun eh. Diyan! Diyan. Diyan! Diyan 14.6. John 14:6. Ano sabi? Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Yan. Ang bis namin. Ito, daming tao nakakaya. Hindi mo alam. Ano sabi. Bakit? Ano ba ako sinabi niya yun? Judge Linton na. Tuturo ko sa'yo. Sagot na sagot eh. Sabi ni Jesus, Sabi ni Jesus. ako ang daan. Hmm? Ako ang daan. Ano? Di siya, pastor! Siya daw yung daan! Kurto! Hinahanap ka, 10 million! Ano mo, basta. Okay, okay. Oh, dyan. Sabi ni Jesus. Ako ang daan, si Jesus. Si Jesus, sabi ni Jesus ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang Wala nga punta sa anak, hindi sa panlaki ko. Yeah. Walang kinikilig nga, walang pinaproteksyonan. Si ang Diyos ang nagkakaroon. Hindi nagkakanta na. Wala sa Bible yun, hindi kita tatantanan ba't pati yung sinama mo. Eh kasi ko, ang dami na nangyari. Nag-pandemya, nagkaha, nagligtod, kung ano-ano. Andito pa rin tayo. Kasi hindi tayo pinantangan ng pagmamahal ni Lord. Ayan po si Tito. Ayan. Thank you. Yung totoo na lang. Bye-bye. Saan ako? Dito. Basta ulit ako dito. Nakuryente, walang wifi. Di ka man lang makakaglalawal dito. Sa susunod ko dito ba? God is good. Pinakita nyo ay 20 years na training compressed in 15 minutes. Experience. Okay? So, kaya sabi ng iba, ang ganda ng ano mo, ang ganda ng trabaho mo, parang naglalaro ka lang. Doon mo mailalaman na magaling na talaga yung tao. Kapag tiningnan mo, tapos inisip mo, parang ang saya yan, parang naglalaro lang. Di ba si Steph Curry, Michael Jordan, LeBron, pag naglalaro sila, parang naglalaro lang. Pero subukan mong laruin yung laro nila. Hindi yung laro lang. Maintindihan nyo? So, gano'n. Ngayon, kaya,
it goes across the board any worthwhile endeavor. Pati yung relationship mo kay Lord. Alam mo ba, mas babad ka kay Lord, mas mag-i-enjoy ka. Ulitin ko mas babad ka kay Lord, mas mag-i-enjoy ka. Kaya magtataka ka, may mga friends ka, hindi na inuutosan magbasa ng Bible, nagbabasa pa rin. Kasi nag-i-enjoy sila. Naintindihan nyo? Ganun yan. Okay? So, ngayon, yung mga gusto, okay lang kayo dyan? Okay lang kayo? Okay, so, meron tayong text na pag-uusapan. Wait lang ha. So, okay. I-reset ko lang yung timer ko para hindi ako masyadong. So, Pastor, mga ilang minutes pa po natira? Okay. Yan, okay. Mabilis lang to, mabilis lang. Ayan, tapos na. Okay. Matthew 10:37. Matthew 10:37. Bukas yung mga Bibles nyo, pwedeng digital, pwedeng okay lang yan. Sige. Bukas yan. Matthew 10:37. Ito ang sabi ni Jesus. 37 hanggang 38. Okay? Matthew 10:37, 38. Di ba ano tayo? Prioridad. Okay? Sasabihin nyo Jesus. Di ba? Prioridad! Jesus! Ibig sabihin ng prioridad, pinaka-importante, top of the list. Okay? Una sa bucket list. Okay? Una sa lahat, prioridad. If you can, meron po ba kayong i-worship dyan? Anong tawag ito? E-sort or ano ang tawag doon? E-worship. Malalagay niyo ba yung verse? Kailangan naka-PowerPoint. Okay lang. Huwag na. Okay, kung kailangan pa i-PowerPoint. Okay. Ito, sakit namin mga batang 80s hindi kayo magaling mag-PowerPoint. Okay, kasi we adjust on the fly. Okay, so, Matthew chapter 10 verse 37. Tingnan niyo sa mga Bibles niyo. Sabi ni Jesus, anyone who loves his father or mother, his brother, his sister, practically anybody else is not worthy of me. Nakita niyo? Nakita niyo dyan? Kaya sino man ang magmahal sa kanyang magulang, sa kanyang asawa, sa kanyang kapatid, sa kanyang magulang, sa kanyang anak, nang higit kaysa pagmamahal niya sa akin, ay hindi nararapat sa akin. Ibig sabihin, dapat si Jesus ang pinakamahal mo sa lahat. Ibig sabihin, pag sinabi mo, Lord, naniniwala ako sa iyo, susunod na ako sa iyo. Pag sumunod ka kay Jesus, ang kondisyon ganito. Pag sumunod ka kay Jesus, pag naintindihan mo kung gaano kanya kamahal, dapat siya ang pinakamahal mo sa lahat. Tapos, pag hindi daw, hindi ka daw karapat dapat sumunod sa kanya. Oh, hindi no. Sabihin mo, ano ba yan? Ayan. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. You see, family. Wala diyang nakalagay na friends. Bakit? Kasi lahat naman, ang core unit ng society, the most basic unit is the family. Kaya si Satan, pag pinansin ninyo kung paano siya umatake, ang tinitira niya talaga yung family. Saan galing yung family? Sa marriage, di ba? Kaya tingnan nyo, ang pinaghihirapan talagang gibain ni Satan, lahat na nakabalbalan nilabas, para gibain yung marriage. Lahat. Hindi ko na isa-isa yan. Alam niyo yung sinasabi ko. Okay? Sa US, gano'n. Nakita niyo ginawa sa Olympics. Okay? Bakit? Puro anti-family yun eh. Anti-family. Puro anti-family. Okay? Mahal ng Diyos lahat. Pero kung susunod ka sa Diyos, merong sinasabi si Lord na ganito sumunod sa akin. Naintindihan niya? Okay. Hindi ka pwedeng pumasok sa classroom tapos sabihin mo, gusto ko itong kurso na to, aaralin ko itong kurso na to. Tapos sabi ng teacher, sige, kung gusto mo itong aralin, ganito ang mga lessons sa pag-aaralan natin at ganito ang schedule natin. Tapos sasabihin mo sa kanya, hindi pwede! Papasok na ako kailan mo feel kasi importante yung kung anong saan ako masaya. Pwede ba yun? Hindi, di ba? Hindi ka papasa. No? Okay? Pwede ka mag-enroll. Hindi ka graduate. Parang yung sinabi ng teacher ko sa Filipino ng 4th year high school, sabi niya, wala namang problema sa akin. Kahit anong gawin nyo lahat ng gusto niyo. Wala opening ng class. Gawin nyo lahat ng gusto nyo hanggang February. Hanggang February, gawin nyo lahat ng gusto nyo. Gusto nyo huwag kayong nagawa ng homework? Pwede. Gusto nyo huwag kayong papasok? Pwede. Gusto nyo magkating class? Pwede. Walang problema. Gawin nyo gusto nyo. Mula June hanggang February. Pero yung March, akin yung March. Akin ang Marso. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, yung magiging decision niya, titingnan niya kung ginawa mo mula June hanggang... Okay. Sabi niya, Lord, dapat mas mahal mo siya sa Father, mas mahal mo siya sa Ama. Bigat nito. Eto, inabuso to ng maraming kabataan dati. Church na naman. Araw-araw ka na lang nasa church. Magawa ka na nakatambay sa church. Hindi ka na naglilinis. Ang dumi-dumi ng bahay. Hindi ka nagsasayang. Church na naman.
magulang ng higit sa Panginoon ay hindi nararapat sa kaharian. Iba! Iba! Okay. Ito ang cost ng pagsunod kay Jesus. Okay, ang susunod nga dyan sa verse 38, ang sabi ni Jesus, "He who does not carry his cross and follow me is not worthy of me." Di ba? He who does not carry his cross and follow me is not worthy of me. Sabi niyo cross. Ngayon kasi, modern times, pag nakakita tayo ng cross, we feel, pious, may piousness tayo kasi alam natin, the cross symbolizes the Lord Jesus Christ and it represents our salvation, especially an empty cross. Kasi ibig sabihin, wala na nakapako doon, nabuhay na siya. Di ba? Okay. Pero nung sinabi ni Jesus yan, walang religious connotation, yung connotation, yung cross. Sa tenga ng mga nakikinig, pag sinabi ni Jesus, bitbitin mo yung cross mo. Sumunod ka sa akin. Ang hindi magpapasal ng kanyang cross at hindi susunod sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang ibig sabihin yan, yung cross kasi, that is the most horrific manner of execution. Okay? Devised by the Romans. Sobrang cruel ng mga Romans magparusa. Sobra. Etong cross na to, pag cross ang death sentence mo, ipapako ka sa cross, it's a very slow and a very agonizing and painful death. It's so painful that when the Bible was translated, they had to come up with a new word for the pain that describes the experience of dying on a cross. Dati wala yung salita na yun, pero kailangan gawan nila ng English yung salita kasi walang existing na English yung salita na makakapag-describe ng sakto dun sa experience na mamatay ka sa cross. Alam mo ba ang word? Excruciating. The word excruciating was specifically created to describe the agony of dying on a cross. At ang sabi nila, at wala namang, noong panahon nila, hindi ka naman magbibitbit ng cross tapos hindi ka ipapako. Lahat ng nagbibitbit ng cross, binibitbit nila kasi ipapako. Pero na lang doon sa isa, yung tumulong kay Jesus. Pero kung sa'yo mo nang pinasan yung cross, ibig sabihin, ikaw yung bibitahin doon. At ang sabi ni Lord, kung mas mahal mo, kung may mas magmamahal sa magulang niya kaysa sa akin, kung may mas magmamahal sa anak niya kaysa sa akin, kung merong hindi papasan yung cross niya, at susunod sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Alam niyo, hindi ito dapat ituturo ko dapat the Lord's Prayer. Mas magaan yun eh. Kaya lang, nagsigawan kayo ng prioridad! Ito prioridad. Okay? Prioridad. Okay? Sorry, sumigaw ako, may baby pa lang. Ano, tulog ba yan? Okay, hindi. Nabora yung record ko. Ilang taon na yan? 6 months, nagsiseminar na. Pag 1 year old yan, may notes na yan. May edit. Okay, balik tayo. Kasi ako 10 years old ako, nagsiseminar na ako ng LCM. Katabi ko nanay ko, love, courtship, and marriage. Katabi ko nanay ko, nag-notes ako lang bata. Sobrang weird ko. Kaya nung high school, trust mo yan, ligawan mo, ano ipapakain ko dyan, saka mo magpapakasal. Ganun na ganun. Di pwede mandigaw. Okay, so, ito na. Cross daw, papasan ka ng cross. So kung mahal mo si Jesus, papasan ka ng cross. Para saan yung cross? Para mamatay. Tindi, no? Kaya sabi ko sa ibang friends ko, maghinay-hinay kayo ng pagbatikos sa mga kapwa Kristiyano pag iba denomination nila. Bakit? Kasi dito lang naman sa bansa natin, kung saan maluwag maging Christian, iba-iba tayo. Ibig sabihin, mataas, kitang-kita mo na iba-iba tayo. Okay? Merong Calvinist, merong Arminian, merong Pentecostal, merong hyper-conservative, merong hyper-duper, super, hyper to the 10th level, hyper-duper grace. Diba? Iba-iba. Okay? Tapos, kung ano-ano, iba-iba. May Catholic, merong Aglipay. Yung Aglipay Catholic yan, na Filipino Catholic, hindi Roman Catholic. Tapos, iba-iba. Okay? Marami. Na naniniwala kay Jesus, na si Jesus Diyos. Basta naniniwala si Jesus Diyos, Christian yun. Ang tanong, biblical ba yung Christianity niya? Yun ang pag-uusapan mo. Okay? Pero sabi ko, maghinay-hinay kayo, huwag kayong salbahe sa ibang denomination. Bakit? Kasi dito sa Philippines, dito lang obvious na magkakaiba tayo. Ang dami natin tayo, nag-aaway-aaway tayo. Punta ka sa Iran. Pumunta ka sa Iran. Walang bearing ang denomination doon. Yung Protestant at saka yung Catholic, ang tawag
Katolik ka, nag-decide ka maging Christian, walang ibang simbahan, Katolik lang, doon ka pupunta kasi gusto mo sambahin si Jesus eh. Tama? Doon ka pag nag-decide ka kay Jesus na ako sasamba, ibig sabihin nun, handa na akong mamatay para kay Jesus. Naintindihan niya? Kaya sabi ko, kalma lang kayo, huwag kayong salbahin makipag-usap. Jesus nga, bait. Okay? Handa akong mamatay. Sabi mo sa katabi mo, hawakan mo. Hawakan mo. Sabi mo, Bes? Handa ka na ba? Mamatay. Yung iba dito parang gusto na umuwi. Sabi, may libreng merienda lang yan. Ba't mamamatay? Sabi ko, mag-ML eh. Lose grip na nga ako, mamamatay pa. Yung cross, yun yung papasanin mo. Tapos sabi ni Jesus sa Matthew 11:29, Matthew 11:28, ang sabi niya, lahat ng napapagod, nabibigatan, sabi mo sa katabi mo, pagod ka na ba? Kung pagod ka na, sabi mo, pagod ka na. Pwede ka. Okay, okay? Ang sabi ni Jesus, lahat ng pagod, lahat ng nabibigat ang lubha sa kanilang pasanin, lumapit kayo sa akin at ako, kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Ang ganda. I will give you rest. Sa Tagalog, pahinga. Sabi niyo pahinga. Ang ganda ng salitang Tagalog, pahinga. Yung rest, ibig sabihin pause. Di ba sa music may rest, pause, di ba? Yung pahinga, iba yung pahinga. Yung pahinga, ibig sabihin, yung pahinga, ito na saktong ibig sabihin ng pahinga. Okay? Lumubog ka sa tubig, tapos pigilin mo hinga mo. Diba? Tapos umahog ka bigla. Yun yung pahinga. Naintindihan nyo? Yun yung pahinga. Makahinga ka. Sabi ni Lord, kung hindi ka na makahinga, sabi ka itong pinagdadaanan mo, lumapit ka sa akin, ibigyan kita pahinga. Okay? 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 Tapos, ang sabi niya sa verse 29, mag-aaral kayo, learn from me. Sabi niyo, learn. Sabi niyo, mag-aaral. Mag-aaral kayo sa akin. Take my yoke. Pasanin nyo, kunin ninyo, pasanin nyo ang aking pasanin. May ipapapasan ako sa inyo. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 10, sabi niya, cross ang ipapasan. Ibig sabihin ni Lord John, kunin niyo yung cross, ibibigay ko sa inyo, papasanin nyo, tapos matuto kayo sa akin, learn from me, for I am gentle and lowly in heart. Kasi mabait ako. Mabait si Lord sa mga naghahanap sa Kanya. Tapos sabi niya, and you will find rest for your souls. The irony of this, you think about this, no? Sabi ni Lord, pagod na ba kayo? Pagod ka na ba sa mga pasanin mo sa buhay? Opo, sige, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng pahinga. Ah, thank you po. Paano magpahinga? Sandali lang. Ito, cross. Yan ang pahinga. Oh? Ako bibigyan ako ng pahinga, but my cross. Nakakatawa yung iba na kulay ng mga mukha ninyo. Pero promise, pagkatapos itong session na ito, pag natandaan nyo ito, may uwi ninyo, sabihin nyo nga muna, pray muna nga tayo. Sabihin nyo, Lord, bukas niyo po yung puso ko, bukas niyo po yung isip ko, ang spirit ko, para mayakap ko po, at maibaon ko lahat, ang natututunan ko ngayong araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon, alam niyo yung love language? Okay, merong 5, di ba? As defined by Gary Chapman. Ayun, si Gary Chapman. Tapos, si Jesus may love language siya. Explain ko sa inyo kung anong love language para sa mga hindi familiar, okay? Ang love language ganito. Ang love language ay ang uri o pamamaraan ng pag-ibig na tinatanggap o naiintindihan ng minamahal. Okay? Ang love language isang pagmamahal na nakasanayan o naiintindihan nung nagmamahal. Yun ang love language niya. Kaya yun ang ibibigay niya. Okay? Doon naman sa tumatanggap, ang love language, yung kung anong love o anong pagmamahal ang naiintindihan at katanggap-tanggap para sa kanya. Naiintindihan niya? Kaya maraming relasyon na nasisira, kahit marriages nasisira, kahit sa mga leadership, mga cell group, mga ganyan, hindi magkaintindihan. Bakit? Kasi
Walang nagtatanong kung paano nila gustong mahalin. Wala. Wala. May married ba dito? Lahat ng married, may tanong ko sa inyo, tinataas kami nyo. When was the last time tinanong niyo yung asawa ninyo, paano mo gustong mahalin? Ba't kayo nakatingin dun sa bata? Di ba? Tinanong niyo na ba yan sa asawa niyo? Mahal. No, sorry. Yan. Tumingin ka sa... Paano mo gustong mahalin? Ano ang pagmamahal na gusto mong matanggap galing sa akin? Kasi tayo mga tao, mayayabang tayo. Naghahanap ng lambing yung mister. Ang mga lalaki, kailangan physical touch. Kailangan nilang ma-haplos. Kailangan nilang ma-affirm na ina-appreciate kita. Salamat sa pagod mo. Okay? Ganun. Okay? Totoo yan. Okay? Haplos, hindi hampas. Haplos. Ito naman eh. Nagrebelde agad eh. Sasabihin ng misis, Panglalambing-lambing pa? Bakit? Hindi ba nagluto ako? Naglaba ako? Hinahalagaan ko yung mga bata? Hindi ba ba pagmamahal yun? Ibig sabihin, yung nagmamahal, gusto niya lang ipilit yung pagmamahal na gusto niyang ibigay kasi doon siya sanay. Naintindihan niyo? Lalaki, ganun din. Ba't sasabihin ko pa I love you? Ba't sasabihin ko I love you? Alam mo ba? I love you, I love you. Flowers, chocolate, nakaka-diabetes yan. Di ba, lalo mga may edad na lalaki, ba't sasabihin I love you? Alam na yun. Nagtatrabaho ba ako? Bibigay ko ba yung sahod? Papakasan ako ba siya? Hindi ko siya mahal? Bakit nagtatanggip pa I love you, I love you? Kaya nga, gusto ng babae, I'm speaking in general terms, 90% of the time, na-appreciate ng babae pag sinabihan mo sila, ang ganda-ganda mo, mahal na mahal kita, mas mahal kita ngayon kaysa kahapon, gano'n. Di ba? Kahit mas nakakaasar ka ngayon kaysa kahapon, mas mahal kita ngayon. Mas na. Ang lalaki, eto di ba, sinabi ko kanina, balikan natin, di ba? Nagutos ang Diyos. Tapos ano sinasabi ng tao? Naghihingi lagi ng paliwanag. Lagi tayo nanghihingi ng paliwanag. Bakit Lord? Ipaliwanag mo. Sandali, ano karapatan mo? Nanghihingi ng paliwanag. Nung pumunta ka ba sa school, nag-enroll ka, nung hihingi ka ba ng paliwanag sa principal? Bakit sa mga subject? Bakit ang daming libro? Bakit? Magpaliwanag kayo din. Sabi, asawang babae, irespeto mo yung asawang lalaki, mahalin mo yung asawang babae gaya ng pagmamahal. Asawang babae muna. Asawang babae, irespeto mo, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki gaya ng pagpapasakop. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng marriage, kagaya ng si Jesus ang ulo ng iglesia. Mga lalaki, asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae gaya ng pagmamahal ng Jesus sa kanyang iglesia. Nag-alay siya ng kanyang buhay para dito. So, ibig sabihin, ang calling ng babae, kung mag-aasawa ka na, dapat matuto kang rumispeto sa asawa mo. Right? Lakas ng amen ha, kung mga nabiktima ng mga hindi magandang sitwasyon ha. Okay. Parang may trauma yung amen ha. Narinig ko eh, may nginig sa dulo. Amen. Okay. Ang lalaki naman, pakinggan nyo to mga lalaki, mga single, makinig kayo ha. Ang lalaki, pag nag-asawa na, ang ministry ng lalaki sa marriage, mag-alay ng buhay. Isipin nyo yun. Alright. Kasi mahalin mo daw, gaya ng pagmamahal ni Jesus. Ano ba ginawa ni Jesus? Nag-alay ng buhay. Hindi ka magpapakamatay, mag-aalay ka ng buhay. Hindi ka mag-aalay ng patay. Buhay ang i-aalay mo. Okay? Okay? Kung protektahan mo, igagawa mo ng plano. Hindi yung, may asawa ka na, tapos, bakit ba? Ako ba gumamit ng kuryente? Ba't ako magbabayad? Magkasama ko yun. Naintindihan niya? Lakas-lakas mo mag-araw, kaya magbayad ng kuryente. Okay. Okay. Sasabihin ng babae, i-respeto ko siya. Kung ka-respeto siya. Pag-respeto na siya, sa ako siya, i-respeto. Aba, gumagawa ng kondisyon sa Diyos. Sipin niyo, sabi ng Diyos, i-respeto mo gawin mo muna sa nagka-respeto sa standard ko para i-respeto ko siya. Wow, matindi. Sabihin ni Lord, ay sorry, nakakahiya naman, napautos pa ako, kakahiya.
Sorry ah. Sige, ganito lang, irespeto mo na lang pag gusto mo lang. Sige, nakakahiya naman sa'yo. Mamahalin ko siya kung kamahal-mahal na siya. Pakinggan nyo to, lalo mga single, kailangan nyo rin to eh. Kasi doon kayo pupunta eh, okay? Pero huwag muna, baka paglabas nyo dito, pumunta na kayo doon, okay? Pinakakailangan ng babae ng pagmamahal, hindi doon sa oras na pinakamaganda siya. Bihis na bihis, namin, nakapang ano, ang tawag din nun, GMA, ang tawag doon, Gala Night, di ba? Naka-Gala Night, no? Bihis na bihis. Tapos sasabihin mo, ang ganda mo, honey, natural. Lahat nagsasabi sa kanya maganda siya, okay lang. Di ba? Pero pag bagong panganak, nag-gain ng weight, o kaya nilagnat, hindi pa naliligo, di ba? Sinusubukan mo ng lugaw, tapos buklutin siya, gulo-gulo yung buhok. Tapos sinabihan mo siya, honey, ang ganda-ganda mo pa rin, love na love kita. Iba yun. Galing sa pagmamahal yun. Mas kailangan ng babae ng pagmamahal pag hindi siya kamahal-mahal. Ramdam ng babae yan pag hindi siya lovable. Kaya nga pag mas hindi lovable yung babae, mas pugnutin eh. Mas pugnutin ng babae. May kasabihan. Totoo yan, may kasabihan ng matatanda. Hindi to sa Bible, matatanda nagsabi. Sabi ng matatanda sa probinsya, ang dalagang maganda, batiin mo't matatawa. Ang dalagang pangit, batiin mo't magagalit. Binati niyo ba? Nagalit ba? Alam niyo na. Huwag kayong magagalitin. Bakit nagagalit? No? Kasi nga may insecurity. Ibig sabihin ng insecurity, hindi ka secured. Okay? Maalog. Hindi ka steady. Okay? Marami kang pinanggagalingan. Tingin ka na tingin sa Instagram mo. Ang ganda nila. Ang liliit ng baywang. Natural, hindi humihinga yan. O pinicturean eh. Kaya akong magpapayat sa sa picture eh. Marunong ako sa lighting eh. Tataas mo yung camera, tataas mo yung mga ilaw. Pag mataas yung ilaw, magkakaroon ka ng anino dito. Tapos iuusli mo ng konti yung liig mo, para kunwari mahaba. Tapos gaganon yung para matabunan yung tiyan. Tapos hindi ka hihinga mga 10 seconds. Pagka-picture, macho mo! Kuya Rutan ah! Tapos pag nakita, Kuya Rutan, ano nangyari sa'yo? Itong katawan to, win-workout ko po talaga yan. Pang live stream to, itong katawan na to. Ito yung katawan na pang live stream. Kasi pag nagla-live stream ako, hanggang dito lang kita eh. Yan, ito lang win-workout ko. Puro shoulders, puro chest, yan. Tapos kamang inasal ko. So, kumpleto yung katawan ko. Merong malakas, merong masaya. Pag inutusan tayo ni Lord, hindi ipapaliwanag ni Lord sa'yo kung bakit. Huwag ka na mahina. Mas pinakamaganda para mas magaan ang buhay. Sumunod ka na lang. Okay? Pakinggan nyo. Balik tayo doon. Okay? Ano ang love language ni Jesus? Okay? Ano? Okay, so mga may asawa na dito, pag uwi nyo, tanong nyo, Han, ano gusto mong pagmamahal? Okay, sabihin mo sa akin, hindi ako magagalit. Ano ang gusto mo, klase ng pagmamahal? Kasi may mga tao gusto nilang nireregaluhan sila. Kasi nung bata sila, ganun yung daddy nila sa kanila. Meron naman taong ayaw ng nireregaluhan. Kasi lumaki siya sa isang corrupt na environment, ang nakikita niya mga nagre-regalo, nagsusuhulan. So pag niregaluhan mo siya, may insulto. Ba't bakit may bayad ba yung kabaitan ko? Naintindihan nyo? Kami ng misis ko, ibang-iba kami. Sa kanila, hindi sila nag-I love you. Hindi sila nag-I love you. Kasi daw, pag lagi-lagi daw mag-I love you, nawawalan daw ng lagay yung salita pag paulit-ulit. So mag-I love you lang sila pag sobrang saya nila ako. So anniversary, ganyan. Sa amin, hindi. Hindi pwedeng lumipas yung 24 hours, di ka nag-I love you. Bakit? Ang turo naman ng nanay ko sa akin, tsaka hindi magbabate. Isang buong araw, hindi pwede yun. Pag matutulog na, kung nag-away kayo ngayon, kailangan magbabati kayo. Pag ayaw mo magbati, pagbabatiin kayo ng nanay ko. Makikita nyo, kausap nyo, sinturon ang kausap nyo. Eh kasi siya! Magsasorry ka ba? Magsasorry ka! Eh kasi siya! Buti na lang original. Okay. Paghampas ng sinturon dun sa sala, pak! Makaginit yun eh. Pak! Magsasorry ka yun eh! Pak! Sorry na!
Bakit? Kahit pag masama loob mo sa tatay mo, may tampo ka, bago matulog, sorry ka, ikikiss mo yan silang lahat. Ako hanggang ngayon. Tingnan niyo yung video namin ng mama ko. Pag dumadalaw, kiss ako ng kiss. Hindi na wala sa amin yun. Kiss. Bakit? Kasi, pag yung gising ka, yung bago ka matulog, desisyon mo yun. Matutulog ako. Pag gising mo, hindi mo yung desisyon. Hindi mo yung desisyon. So, hindi natin alam kung sino gigising bukas. Tapos hindi kayo nagbate. Tapos kinabukasan namatay. Pag gising mo, hindi na. Pag gising nyo, siya hindi nagising. O pag inilibig kayo, nandun ka sa bero. Sasama ako! Sasama ako! Di ba? Okay. So magkaiba kami. Ang hirap. Kailangan ko siyang turuan kung ano yung pagmamahal na na-appreciate ko. Kailangan ko siyang tanungin kung anong pagmamahal na gusto niya. Pag-aaralan niyo yung isa't isa. Si Jesus, natanong niyo na ba, Lord, paano mo po gustong mahalin? Gusto niyong malaman? Parang ayaw. Gusto niyong malaman? Okay, Gcash muna. Medyo ko lang. John 14:21. Ang sabi ni Jesus, John 14:21. Sabi niya, He who has my commandments and obeys them is the one who loves me. Kung sino man ang sumusunod sa inuutos ko, siya ang nagmamahal sa akin. Pag dinire-diretso niya hanggang verse 24, verse 25, paulit-ulit yan. He who loves me, obeys my commandments. The one who has my commandments, he who has my commandments and keeps them or obeys them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. Ito, titira daw si Lord sa'yo. And I will love him and manifest myself to him. Kaya may mga tao nakakarinig sa Diyos. I will manifest myself to him. Right? Basta titingnan mo lang naman kung narinig mo, hindi kumukontra sa Bible eh. Yun lang naman yun. Pag nakarinig ka, ikaw ang anak ng Diyos. Ay, hindi. You are the Son of God. Wala sa Bible. Si Jesus ang Son of God. Okay? Titignan mo lang. Ha? Yung mga narinig ko, wala nang, hindi naman malaman sa Bible. Pinapagawa sa akin ni Lord. Sino nag Sa madaling salita, sa ibang translation pa yan, obey. Okay? Sa verse 24 pa yan, tingnan niyo po sa verse 24. Ang sabi, He who does not love me does not keep my words. Nakita niya? Sa ibang translation, he who does not love me does not obey my teachings. Okay? Ang sumusunod sa sinasabi ko, yun ang nagmamahal sa akin. Ang hindi sumusunod sa sinasabi ko, hindi niya ako mahal. Linaw, di ba? Linaw, di ba? Balik tayo doon sa kanina. Sabi ni Jesus, pagod ba kayo, lumapit kayo sa akin. Tanong, nakalapit ka na ba? Nakalapit na kayo? Set number 1, lumapit. Good. Huwag kayong maniwala pag may nagsabi hindi kaya ng tao lumapit. Di ba't mag-iimbita si Lord kung hindi kaya lumapit? Hindi kaya ng tao baguhin yung sarili niya. Pero kaya niyong lumapit. Okay? Kaya huwag kayong magmatigas sa Lord. No? Kaya niyong lumapit. Okay, lalo na matayin na si Jesus, bumukas na yung kurtina. Pwede na lumapit. Okay? Amen. Sige, palakpakan niyo sa Lord ko. So, ano ibig sabihin? Ang pagmamahal kay Jesus, pagsunod. Obedience. Saan? Sa word niya. Okay? Yan yung cross mo. Kaya sabi niya, take up my yoke, yung cross, bigay ko sa'yo, bibigyan kita ng cross mo, pero magaan lang yun. Isipin niyo. Sabi niya, magaan lang yun, bibigay ko sa'yo. Bakit? Ang ibibigay niya sa'yo, utos niya. Ulit, balik tayo doon sa unang text natin. Ano utos niya? Dapat mas mahal mo siya sa nanay at tatay mo, di ba? Tama? Tsaka sa mga kapatid mo, di ba? Hirap nun. Paano po yun, Lord? Pag di mo yan naintindihan, ay... Okay. Paano po yun, Lord? Dapat mas mahal kita kaysa sa magulang ko. Tama. Eh, yung magulang ko po, nakikita ko, ikaw hindi naman eh. Anong gagawin ko? Ano, lagi na lang ako dito sa church, hindi ko nasusundin yung magulang ko. Ay, hindi. Kung mahal mo ako, susundin mo yung inuutos ko. Okay po. So, dapat mas mahal po kita sa magulang ko. Oo. Paano po kita mahalin? Sundin mo yung inuutos ko. Yun ang pagmamahal sa akin. Okay? Ano pong utos nyo? Exodus 20. Commandment number 5. Honor your mother and your father. Hindi lang yan. Akala, Old Testament na yan. Ephesians 6:2. Honor your mother and father.
Utos yan, hindi po yan suggestion. Okay? Kung sumusunod ka sa akin, parangalan mo, igalang mo yung mga magulang mo. Di ba sabi ko kanina, igagalang ko yung asawa ko pagka nanagalang mo siya. Mga kabataan din, gano'n. Tatay ko, putangin ko na singgero, igagalang ko tatay ko. Oh. Wala naman sinabi sa Bible na kailangan makipag-inuman ka sa tatay mo. Basta igalang mo siya. Ibig sabihin igalang, huwag mong bastusin. Kung yung tatay mo may problema ka sa tatay mo, huwag mo siya ipapaya sa mga nagiinuman. Umiinom tatay ko eh. Oo, nagiinuman sila dyan, tapos magmamastol ka doon sa harap. Umiinom ka na ng tatay, hindi mo ko gayahin pa na ako. Yeah. Igalang mo yun. Huwag yung bastusin. Naintindihan niyo? Kung may problema sila, alam niyo kung anong magko-convert sa kanila? Tanong niyo ano? Yung testimony niyo. Yung anak ko, mula nung nag-church, ang galang. Hindi na nasagot. Kung pinapagalit ako, umaano na lang, meow, 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 meow. Magigising na lang kayo, sasabihin ng tatay ninyo na may problema kayo sa kanya. Nak, kailan ba meron dyan yung para sa mga tatay? Sama mo ako dyan. Kasi ganun nangyari sa church namin eh. Merong isang babae, nanay, na problema niya, asawa niya, sobrang lasing mo, irresponsible. Pastor, ipag-pray niyo po. Miss ko, pastora talaga doon, associate niya lang ako kasi traveling speaker ako, tsaka program director sa church. Okay, so pag-pray ko, lagi pinag-pray. Isang araw kasama ko ang pamilya, pati yung tatay. Tapos ito katindi na nag-testimony siya, umiiyak, sabi ko, hindi ko po yan inimbita. Pag-gising, nauna pa siya mag-gising, ang sabi lang niya, oh, ba't di pa kayo nagbibihis? Linggo ngayon, di ba? Tanong niyo, paano nangyari yun? Tanong niyo, paano? Kasi sunod nung nanay, yung utos. Ang utos, igalang mo yung asawa mo. Nakita ng asawa, mula nung nag-church to, hindi na ako binabastos siya. Sumama. Naintindihan niyo? Ang sabi ni Jesus, kung susunod ka sa akin, hanapin mo ngayon kung nasaan ka dyan. Ang problema kasi natin, ang hinahanap natin dyan yung ibang tao. Di ba? Alam mo, sana nandun ka ng service para sa'yo talaga, sapul ka. Yung mga wala dito, hindi para sa kanila itong sinasabi ko, para sa inyo to. Okay? Okay? Sabi ni Jesus, dapat mas mahal mo ako sa magulang mo. Paano po? Sundin mo utos ko, ganun ako mahalin. Ano pong utos nyo? Igalang mo magulang mo. Linaw. Ito matindi ha. Si Jesus, ikumpara mo siya sa ibang Diyos. Yung ibang Diyos, pag nag-utos, yung bunga ng inutos para dun sa Diyos. Ganun lagi. Okay? Yung benefit para dun sa nag-utos. Si Jesus ho, ang Diyos natin, siya lang yung pag nag-utos, pag sinunod mo, yung bunga para sa'yo. Kaya ang sabi niya, may bibigay ako sa'yo, pagpasanin mo, magaan lang yan. Kasi pag sinunod mo, pagaan ng pagaan. Kasi kung lalaki kang asawa, sinusunod mo yung mag-aalay ako ng buhay para sa asawa ko, babawasan ko yung oras sa mga... Ganun talaga. Ako nagpaalam na ako sa mga kaibigan ko nung hindi pa ako, nung binata pa ako. Sabi ko sa kanila, nagawa na natin. Nagawa na natin yung tatambay tayo, magkakwentuhan tayo kahit ano nakakatawa, abutin tayo ng pagputok ng araw, tapos kung ano-ano lang ginagawa natin, okay na yun, nagawa natin. Wala kaming ginagawa masama, puro trip-trip lang, di ba? Okay. Nagawa na natin, wag na kayong magtampo kung hindi ako darating sa mga okasyon nyo ngayon. Ilang taon na natin ginawa yan, may pamilya na ako. Bubuuin ko na yung pamilya ko eh, para pag nawala ako sa mundo, yung anak ko may pwesto ko na maayos, yung asawa ko may pwesto ko na... Saglit lang yan eh. Okay? O basta pag kailangan nyo talaga ako, magsabi kayo, darating ko. Pero kung hindi naman ako kung gaano kailangan, makikiupo lang ako doon, kakain lang ako ng laking pansit ng tsaka nilagang itlog ng alas 2 ng daling araw, kayo na ako. Naintindihan nyo? Hindi ibig sabihin, hindi nyo na ako kaibigan. Okay? Asawa na ako, may iba na akong ministry. Okay? Pag minahal mo ng minahal yung asawa mo, ang gagawin ng asawa mo, lalo siyang magiging magalang. Re-respeto ka niya na i-respeto. Pag yung asawa mo babae, nirespeto mo ng respeto yung asawa mo lalaki, lalo ka nang mamahalin. Ang problema, naghihintayan tayo kung sino mauna, kaya palayo ng palayo. Mamahalin ko siya pagka mahal-mahal na siya. Hindi, mamahalin ko siya kapag nirespeto niya ako.
Re-respeto ko siya pag minahal niya ako. Ayan, palayo ng palayo. Eh kung nag-uunahan kayo, sumunod sa Diyos. Hindi para sa isa't isa lang, sa Diyos. Sumunod sa Diyos, eh di palapit kayo ng palapit. Gets nyo? Okay. Maghintay kayo ng mga testimony dito in the next weeks ha. Okay, kasi may mga darating na mga magulang dito. Pag sinunod nyo yung sinasabi ni Lord, kasi makikita nila sa inyo nagbago kayo. Okay? Hindi kayo nagbago para lang ipakita na mas magaling kayo sa iba. Hindi, nagbago kayo. Kasi mahal nyo si Lord, pinatunayan nyo kay Lord na mahal nyo siya, at ang matindi doon, yung pagmamahal ni Lord, yun ang magpapadali. Ang kailangan mo lang naman magsabi, Lord, susunod ako eh. Okay? Para yung hagdan, sino na dito natulak sa hagdan? Meron ba? Meron rin ba dito nalaglag sa hagdan? Pababa? Di ba? Di ba pag nalaglag ka sa hagdan, hindi mo naman kailangan malaglag sa hagdan. Halimbawa, 100 steps. Hindi mo kailangan malaglag 100 steps. Isa lang! Tama? Okay. Parang yung magkapatid, tinulak niya sa hagdan yung kapatid niya. Sabi ng mami niya, tinulak mo pa siya dito sa buong hagdan na to? Hindi mami, sa isa lang. Yung gulong na yun, sa ngayon, hindi na ako nagtulak, gumulong siya mag-isa. Dito ko lang siya tinulak. Ganun yun eh, pag sunod kay Lord, basta sumunod ka lang eh. Pag sumunod ka lang, gulong ka na daw pusa eh. Naintindihan niya? Galing kayo sa Matthew 6:33, unahin mo si Lord, di ba? O ngayon, sinasabi ko sa inyo, paano mahalin si Lord? Paano mahalin si Lord? Sundin niyo yung utos ni Lord. Okay. So, these are the practical ways you can do it. Okay? Hindi pwedeng lilipas ang isang araw na hindi kayo magdadasal. Magdasal kayo. Okay? Lalo sa umaga at sa gabi. Okay? Importante sa gabi rin kasi kung ano huli mong ginawa sa gabi, bawon mo yun sa subconscious mo kung ilang oras ng tulog. Okay? Tapos please, as much as you can, kahit walang mag-check, read your Bibles. If you don't know how and where to start, ask your pastors. Okay? Why? Why? Kasi sabi ni Lord, ang nagmamahal sa akin, sumusunod sa sinasabi ko. Paano mo malalaman yung sinasabi? Ang sabi niya, learn from me. If you do not learn, you will not know. If you do not know, you do not have a basis whether you are obeying or not. Therefore, you cannot be sure if you are loving Christ or not. Do you understand? Okay. Joshua, eto na, tapos na tayo. Okay? Joshua 1:8. Pinamemorize sa akin ito ng nanay ko ng mga 10 years old ako. Joshua 1:8. Sa English, never allow or let this book depart from your mouth. Book of the law or book of instructions, meaning the scriptures. Okay? Never let this book of the law depart from your mouth. Kasi yun ang tawag sa Bible dati. Wala pang New Testament yun. Torah ang tawag sa Bible. Never let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. So, you may be careful. New King James. Okay. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate. Everybody say meditate. Meditate. Sa Tagalog, pagbulay-bulayan or dili-dilihin. Okay? Ibig sabihin yan, hindi ibig sabihin maghapon ka nagbabasa ng Bible, wala kang ginawang iba. Hindi. Ibig sabihin yan, sa lahat ng gagawin mo sa buong araw, i-consider mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos doon. Kahit ano pa yun. Business, trabaho, relasyon, ano sinasabi ng salita ng Diyos dito. Okay? Meditate in it day and night that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Ayan yung promise, ang ganda. And then you will have good success. Kasi merong bad success eh. Bad success yung mga naging successful tapos nagiging addict kasi walang guidance ni Lord, di ba? Dumami pera, nasira pamilya, okay? Dito, good success ito. Hindi yan instant, okay? Pwede nga rin hindi mangyari minsan sa lifetime mo eh. Pwede sa anak mo mangyari eh. No, pwede yun, okay? Pero ang importante, kasi ako marami po nangyari sa akin, naniniwala ako, tugon ng Diyos sa panalangin ng nanay at tatay ko, hindi dahil magaling ako. Kasi nung bata pa ako, alas 3 sa madaling araw, nagigising ako, nagpipray nanay ko, alas 3. Pinagpipray kami. Araw-araw yun, walang mintis. Right? Kaya yung blessing sa amin yung blessing grabe. Kaya balik ako ng balik sa nanay ko, hindi kasi magaling ako nanay. Di ba si Lot niligtas kasi inalala ni Lord si Abraham? Ganun yan. Okay, sa Tagalog, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dinidilihin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Kaya sabi ni Lord, mahalin mo ako, sundin mo ako, higit sa lahat. Yung kung pagod ka na,
lumapit ka sa akin, pagpapahingayin kita. Paano bibigyan kita ng papasanin? Magaan lang yun. Matuto ka sa akin, ha? Pag sinunod mo yung utos ko, ibig sabihin, mahal mo ko. Pag mahal mo ko, yung bunga ng pagsunod mo, ikaw ang makikinabang, kaya gagaan ng gagaan. Pagod ka na ba? Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng pahinga. Magmahalan tayo. God is good. Tumayo tayo lahat. Mag-pray tayo. Lord,